Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ian Cristeri, shoutout kay Rupino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Si Ivory ay nakatuon sa pagsasanay kaya hindi niya napansin ang pagkawala ni Han Sanchen. Ang apat ni Scar ay malayang gumagala sa karagatan ng kaalaman, at hindi pinansin ang mga galaw ni Han Sanchen. Kaya lang, makalipas ang ilang minuto, nagpakita si Han Sanchen sa kanyang maliit na bahay na kawayan. Dahil si Ivory ay magkakaroon ng espesyal na pagsasanay kasama si Han Sanchen ngayon, si Han Nayan ay dinala na sa babaeng pamilya ng Chanmo Castle para alagaan siya. Sa bahay na gawa sa kawayan, halos nag-iisa si Han Sanchen. Kulog. Sa kubo na kawayan, pagkalapag ng 3,000 tao mula sa Han, narinig nila ang tunog ng banggaan ng magulong bakal at bakal. Sa sahig na gawa sa kahoy, maraming sandata ang inihagis ni Han Sanchen mula sa space ring. Sa larawan ni Han Sanchen sa oras na ito, ang mga bagay na ito ay mukhang isang tumpok ng scrap metal, ngunit sa paningin ng iba, ang ilang mga bagay ay ganap na naiiba. Hindi bababasa, ang tumpok ng mahiwagang armas na ito ay napakalakas ng mga lokal na tyrant. Hey, kahit na medyo may burst performance ako sa alchemy, pero hindi dapat ganoon kaganda ang refine tool. Nakatingin sa tumpok ng sirang tanso at bulok na bakal, sa kanyang harapan, nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Han Sanchen. Dahil ang elixir ay dapat kainin, dapat itong mapanatili ang isang tiyak na nakapagpapagaling na ari-arian, kaya napakahalaga na kontrolin ang temperatura. Sa sandaling magkaroon ng anumang hindi tamang operasyon, ang mga bagay na ginawa ni Han Sanchen ay sesabog sa langit. Maraming nagawa si Han Sanchen sa bagay na ito, at nakagawa din siya ng hindi mabilang na mga bagay na itim at hindi madulas. Pero iba ang refiner. Hindi. Dapat iba. Iron or something, hindi naman talaga kailangan na kontrolin ang apoy ng perpekto. Konti pa, konting-konti, hindi dapat masyadong makaapekto. Kaya sa teorya dapat itong maging mas simple. Hindi bababasa, ito ang teorya ni Han Sanchen. Kuya, kung wala na ang mga halamang gamot, pwede ko na ulit itanim, pero kung wala na, manunood na lang ako at iiyak. Ang pagkuha ng Double Dragon Cauldron, sa katunayan, nadama ni Han Sanchen na nagkasala, dahil ang lahat ng mga hinuha sa itaas ay talagang walang iba kundi mga pagpapasya sa sarili. Posible ba? Magagamit ba ito? Wala iyon sa pagsasaalang-alang ni Han Sanchen. Walang armas si Ivory. Hindi naman nag-aatubili si Han Sanchen na ibigay ang Jade Sword, ngunit ang problema ay hindi masyadong mataas ang kalidad ng Jade Sword mismo. Ang dahilan kung bakit ginagamit ito ni Han Sanchen ay dahil madali ito, at ang pangalawa ay mas simple. Sa pamamagitan nito, ang lakas ng labanan ay hindi masyadong mahina. Napakalinaw niya tungkol sa kapangyarihan ng Jade Sword na walang Skyfire Moonwheel at ang Jade Sword na sinabi niya kay Ivory. Hindi ito makapagpadala ng carbon kay Ivory Zhushang, at hindi rin ito makakapagdagdag ng icing sa cake. Sa makatuwid, kinailangan ni Han Sanchen na maghanap ng iba pang mga armas na ibibigay sa kanya. Ngunit pagkatapos tumingin sa paligid, walang gaanong angkop, kaya naisip ni Han Sanchen na bigyan ng isang shot si Ivory sa kanyang sarili. Ang ideyang ito, syempre, ay hindi ganap na walang batayan. Pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen ay may Sangyong Cauldron, ang ganap na Diyos ng refinement, at kasabay nito, mayroong maraming uri ng mga armas sa kanyang interspatial ring. Kahit na ang mga armas na ito ay katamtaman ang kalidad, hindi bababa sa kanilang sariling mga materyales ay palaging magagamit. Gaya nga ng kasabihan, 3 cobbler ang halaga kay Zhuge Liang, at ang tambak na ito ng scrap iron ay maaaring gumawa ng magic weapon.
Sa pag-iisip nito, tumaas ang kumpiyansa ni Han Sanchen ng hindi maipaliwanag. Gayunpaman, si Han Sanchen ay talagang hindi isang walang ingat na tao. Gawin mo lahat ng gusto mo. Hindi bababasa. Bago bigyan ng sandata si Ivory, kailangan muna niyang sanayin ang sarili ng sapat na karanasan. Karanasan, ito ay napakasimple. Ang Polar Bear Legion ay kulang pa sa maraming gintong baluti. Si Han Sanchen ay hindi lamang makakagawa ng sandata para sa kanila, ngunit makakaipon din ng kanyang sariling karanasan sa pagpapanday ng bakal. Patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Maya-maya pa ay narinig na ang tunog ng kalabog na bakal sa buong bahay na kawayan. Upang ang baluti ay umangkop sa mga aktibidad ng lahat, pinilipot ni Han Sanchen at niluwagan ang lahat ng mga kasukasuan. Matapos magkaroon ng karanasan sa paggawa ng armor para sa Scar, ang pangkalahatang pag-unlad ng prosesong ito ay medyo maganda. Makalipas ang mga ilang oras, 12 piraso ng baluti ang inilagay sa maliit na bahay na kawayan. Nakalinya, perpektong na-interpret ni Han Sanchen kung ano ang ibig sabihin ng pagiging baluktot. Kahit na hindi sabihin sa iyo ng isang tao na ito ay mga sandata, maaaring hindi mo alam kung ano ang mga bagay na ito. Gayunpaman, sa harap ng kumpiyansa na si Han Sanchen, lahat ito ay mga gintong baluti, kumikinang ng ginto, napakadaling makita. Susunod, ito ang pangunahing kaganapan. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, tumingin siya sa bunten ng sirang tanso at bulok na bakal sa lupa. Kung makapagsalita sila, naniniwala akong dapat silang magsalita ng sama-sama. Tito Han, nakikiusap ako sa iyo na ipagpatuloy mo ang pinsala sa iyong ginto, ang aming tambak na basura ay hindi katumbas ng iyong oras. Hindi marinig ni Han Sanchen ang mga reklamong ito, at may bakas pa nga ng kumpiyansa sa kanyang mukha. Ikaw na naman, mayroon pa ring malaking bilang ng mga gold armors na hindi ko pa napino, kaya ibinibigay ko ang lahat ng aking lakas sa iyo. Kayong mga lalaki, huwag mo akong pababayaan. Oo, ayaw mong mabaygo ang bakal, ngunit ang dinadala mo sa bakal ay kawalan ng pag-asa. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, kumpiyansa siyang tumayo, kumuha ng ilang dekalidad na armas at direktang itinapon sa kaldero. Ang kanyang ideya ay talagang napakasimple. Matapos matuno ang lahat ng mga sandata na ito, isang bagong sandata na may mas perpektong texture ang napik. Naisip na ni Han Sanchen ang pangalan ng sandata, at tinawag itong Unparalleled Sword. Bagamat sapat na ang pangalan para sa ikalawang baitang, ganap din itong inilantad kung gaano kalakas ang espadang ito. At least, ito pa rin. Nandito pa rin sa Han Sanchen, ganito. Sa pagpasok ng mga sandata sa kaldero, ang susunod na uupo ni Han Sanchen ay ang tunawin ang bakal. Sa kanyang kamay, direktang hinihimok ni Han Sanchen ang apoy sa kalangitan na palibutan ang Double Dragon Cauldron upang matiyak ang katatagan at pagiging kakaiba ng panlabas na apoy, habang sa loob, hinihimok ni Han Sanchen ang apoy upang maghurno ng may nagbabagang katahimikan. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng 2-pronged approach, matitiyak ni Han Sanchen na ang kalidad ng apoy ay umabot sa pinakamainam na antas. Ang susunod na hakbang ay ang pagsasanay. Sinamahan ng totoong enerhiya ni Han Sanchen, dahan-daang umikot ang Double Dragon Cauldron. At pagkatapos nito, ang bilis ng pag-ikot ay naging mas mabilis, at ang bilis ng direktang pag-ikot ay napakabilis na ito ay halos nakatigil, at lahat ng panlabas na paghahanda ay lubusang inihanda. Susunod, oras na para mag-catalyze, o maghintay. Sinamantala ang pagpupulong na ito, nakatulog si Han Sanchen. Sa bagay, matagal na rin siyang hindi nakakapagpahinga. Makalipas ang halos kalahating oras, binuksan ni Han Sanchen ang kanyang mga mata. At maluwag na nagising. Ayon sa pagtatansya at pagkalkula ng oras, ang lahat ng mga bagay na bakal sa Shuanglong Cauldron ay dapat na natunaw sa tinunaw na bakal. Pagkatapos, ang susunod na hakbang ay ang paghagis ng amag. Ang pagcast ng isang modelong Han Sanchen ay napaka-convenient at simple. Ginamit lang niya ang sarili niyang Jade Sword para ilabas ang isang modelo sa lupa, at gumawa ng ilang mga pagpapabuti batay dito. Ito ay sapat na upang makatipid ng problema, at maaari ka ring gumawa ng iba't ibang mga hugis sa pamamagitan ng ilan sa iyong sariling mga ideya. Ako ay isang fucking henyo. Humalaklak si Han Sanchen. Pagkatapos, direktang inayos niya ang apoy sa kalangitan at ang nagninangas na apoy sa pinakamaliit.
Ang Double Dragon Cauldron ay tuluyan ding pinabagal hanggang sa tuluyan na itong tumigil. Sunod, binuksan ni Han Sanchen ang takip ng Double Dragon Cauldron. Isang buga ng puting usok na may halong itim na usok ang biglang lumabas sa kaldero, at naramdaman ni Han Sanchen ang amoy na dumiretso sa kanyang noo, dahilan para mahilaw saglit ang taong nakatama sa kanya. Fuck! Itong amoy. May mali. Bagamat tiyak na hindi maganda ang amoy ng natutunaw na metal, handa rin si Han Sanchen para dito. Ngunit ang masamang amoy ng kanyang ina ay hindi nangangahulugan na hindi niya ito maamoy. At halatang halata, nasa hanay na hindi maamoy ang metal na hinubog niyang bakal ngayon. Damn, nakakalason ba? Bakit ang weird ng mga ginagawa ko every time? Hinaplos ni Han Sanchen ang kanyang ulo, nakaramdam ng sobrang panlulumo. Gayunpaman, kahit na mabaho ito, kailangang gamitin ni Han Sanchen ang metal na tubig na natunaw mula sa 12 ng mga armas. Anyway, ang bagay na ito ay hindi para sa pagkain, ito ay mabaho. Matapos bahagyang ibuhos ang metal na tubig sa modelo sa lupa, hinintay ni Han Sanchen na lumamig ito ng tuluyan, at pagkatapos ay tiningnan ang hugis nito. Well, ito ay magaspang, ngunit ang base na hugis ay disente pa rin. Hanggat ito ay pinakintab, ang hitsura ay hindi mahalaga sa lahat, at ito ay tiyak na magiging maganda sa oras na iyon. Fuck, bakit kailangang magpanday ng bakal ang ibang panday? Biglang naalala ni Han Sanchen na tila nakalimutan niya ang isang tiyak na hakbang. Gayunpaman, sa pagtingin sa karaniwang nabuong sandata, nadama ni Han Sanchen na hindi imposibleng makaligtaan ang hakbang na iyon. Subukan mo muna ang tigas nitong espada. Oo, ito ang pangunahing punto. Sa pagtingin sa ginto at pilak na ilaw sa buong katawan, maaaring makumpirma ni Han Sanchen na ito ay talagang isang mahusay na espada. Damn, hindi talaga ako nagsayang ng napakaraming magagandang materyales. Sa pag-iisip nito, kumpiyansa na itinaas ni Han Sanchen ang kanyang sandata at nilaslas ang isang malaking puno. Lumipas ang espadang ito, at kasama ang materyal nito, hindi nang ahas si Han Sanchen na sabihin na kaya nitong pumutol ng bakal na parang putik, ngunit dapat man lang ay mapanira. Boom! Agad na tumama ang espada. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Umaasa ako. Direktang ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang ulo at tinitigan siya na parang nakakita ng multo. Ang puno, nanginginig ng husto sa impact. Ngunit nakakahiya, nasa kamay niya ang espada at nahati sa dalawa. Nima, hindi ba? Duguan, di ba? Napatulala si Han Sanchen. Ano ang impyerno na ito? Hindi niya maintindihan. Nagkamali man siya sa proseso, kahit na hindi talaga siya sanay, pero at least gawa sa iba't ibang tinunaw na bakal ang ginamit niya. Hindi ibig sabihin na lumaban gamit ang mga sandata ng ibang tao, pinutol ko lang ang isang puno, ito ay isang puno. Labis na nanlumo si Han Sanchen. Kumuha ng kutsilyo para tadterin ang tokwa. Ang tokwa ay maayos, ngunit ang kutsilyo ay nasira, walang dahilan para dito. Hindi kaya henyo talaga ako dito. Si Han Sanchen ay medyo nag-aalinlangan tungkol sa buhay, na nagsasabi na kapag binuksan ng Diyos ang isang bintana para sa iyo, isasara niya ang isang pinto para sa iyo. Nagkataon, ang pinto ni Han Sanchen ay direktang hinangin hanggang mamatay gamit ang iron welding. Depressed, sobrang depressed. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ang Double Dragon Cauldron, sa kabutihang palad, mayroong sapat na mga bagay na natunaw at sapat na tubig na metal. Kaya, may pagkakataon pa, at may oras pa para kumpletuhin ang mga prosesong dati nang hindi nakuha. Sa pag-iisip nito, hindi na nagsalita pa si Han Sanchen, at direktang pinaandar ang tunay na kapangyarihan, at pinaikot muli ang Double Dragon Cauldron. Sa isang iglap, dahan-daang muling pinakuluan ang metal na tubig. Matapos uminit ang tubig, inilagay ito ni Han Sanchen sa ground model. Sa pagkakataong ito, natutong maging matalino si Han Sanchen. Nang mahubog ang metal na tubig, agad itong itinaas ni Han Sanchen sa matigas na ibabaw na inihanda. Pagkatapos, nang walang sabi-sabi, kinuha niya ang isang kasangkapang bakal na katulad ng palakol at pinalo sandali. Bang bang bang! Mabilis na kumalat sa paligid ang tunog ng paghampas ng bakal ni Han Sanchen. Pawis na pawis siya at sobrang tame time. Kahit na ang tapos na produkto ay napaka nakakatawa, para kay Han Sanchen, dapat tama ang kaisipan.
Ito ay isang sandata na ginawa para kay Ivory, at hindi ito dapat maging palpak, at basta-basta sumuko. Hindi nagtagal, sa ilalim ng seryosong pagmamartilyo ni Han Sanchen, isang bagong sandata ang lumitaw sa harap ni Han Sanchen. Ang buong katawan ng espadang ito ay ginintoang, ang kulay ay sobrang maliwanag, at ang talon ay napakataas din at tuwid sa ilalim ng pagpapakintab ni Han Sanchen. Hindi na kailangang sabihin, isang karaniwang tao lamang ang makakapagsabi sa isang sulyap na ang espadang ito ay tiyak na isang tagumpay. Ang hindi ko lang alam ay ang kalidad ng espadang ito. Ang malaking puno na natamba ay dahan-daang nanginginig sa ilalim ng bug zone ng hangin, ngunit sa sandaling ito, mas mukhang isang malakas na pagudyok kay Han Sanchen. Damn, since you're doing this, then I have to try it out on you. Nakakahiya na direktang sabihin na gusto mong putulin ang mga puno dahil sa konsensya. Kahit na walang tao dito, hindi makalampas si Han Sanchen sa pagsubok sa kanyang puso. Ngunit kapag ang puno ay inalog, ito ay magiging iba. Sa harap ng mga provocation, walang masama kung manuntok ng malakas, di ba? Wala namang kinalaman sa dignidad, di ba? Sa pag-iisip nito, direktang kinuha ni Han Sanchen ang bagong-bagong espada, itinutok sa malaking puno at nilaslas ito. Nakuha. Sa pagkakataong ito, malutong ang tunog. Tumawid ang espada, at agad na naputol ang puno. Natuwa agad si Han Sanchen, tapos na ang espada. Ha. Itinaas ni Han Sanchen ang kanyang espada at tuwang-tuwa, at ang buong tao ay labis na nasa sabik. Pagkatapos ng labis na pagsisikap at pag-aaksaya ng napakaraming material, sa wakas ay natapos ko ang aking trabaho. Bukod dito, sa pagtingin sa gawaing ito, labis na nasisiyahan si Han Sanchen. Susunod, mahusay ang ginagawa ni Han Sanchen. Ang pinong pagkakagawa ang pinakamahirap. Ang talas ng isang espada ay nakasalalay sa gilid, at kung ang espada ay mukhang maganda ay depende sa hitsura nito. Gayunpaman, ang mga ito ay wala kay Han Sanchen. Sa harap ng sapat na mga bagay, iyon ay mga ulap lamang. Sa pag-iisip nito, nagsimulang magukit si Han Sanchen ng ilang malalaking karakter sa espada. Ang tibak ng pag-ibig ay dapat magkaroon ng isang espesyal na inscription. Gayunpaman, nang akmang kikilo si Han Sanchen, biglang may isang malutong na tunog. Umaasa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!